Balik na sa paglalaro si Benny Boatwright, matapos makarecover sa kanyang Achilles injury, at sa Taiwan ang first stop niya para sa Taipei Fubon Braves. So ibig sabihin malabo na itong makalaro pa sa SMB, dahil magsisimula ang liga sa Taiwan sa October hanggang sa June, at sa buwan ding yan gaganapin ang 50th season ng PBA. Kung ganon sayang si Benny Boatwright, dahil swak pa naman siya sa SMB, at ang San Miguel pagdating sa import-laden conference ay bihira lang makakuha ng isang import na pasok sa kanilang sistema. Kaya agahan na lang ng SMB na mang-scout ng import, yung katulad ng laruan ni Boatwright, at ni Chris McCullough, para makapag-champion muli sa Commissioner's Cup. Anyway, ayon kay Sir Homer Saison, na ang kagaya ni Benny Boatwright ay sumasahod sa Taiwan ng $25,000 hanggang $30,000 at kung fully healthy na si Benny ay aabot ang sahod niya sa $40,000 kada buwan. Kung ganyan ba naman kalaki mahirap talagang tanggihan yan, buti sana kung ganyan sa PBA, kaso ang layo. Samantala, mukhang tagilid ngayon ang status ni Benny Boatwright, para sa naturalization process niya, dahil sa hearing na ginagawa ngayon tungkol sa controversial na fund control, ay flood control pala. Kaya si Justin Brownlee pa rin ang makakasama ng ating Gilas players sa darating na FIBA Asia Cup qualifiers sa Nobyembre. Tambalang Justin Brownlee, at Rondehalas Jefferson, niluluto ngayon ng Meralco Bolts para sa darating na season ng EASL, ngayong October 8. Na kung saan ang Meralco ang kinatawan o representante ng PBA. Nauna nang napabalita na gustong kunin ng Bolts ang serbisyo ni JD, para sa kampanya nila sa EASL. At ayon sa balita ay mismong si SMC Sports Director Al Francis Chua nga daw ang nag-offer kay Justin sa Meralco. Kung totoo man ito, ay maganda rin para kay Brownlee kung matuloy man, dahil bukod sa tapos na ang stint niya sa ating Gilas, hindi rin mababakante si Justin, tuloy-tuloy lang siya sa paglalaro, para na rin sa preparation niya sa FIBA Asia Cup qualifiers sa November. At Rondehalas Jefferson, pinagplanuhan ngayon na itambal kay JB. Ganda ng planong ito ng Meralco. Kapag natuloy ito, abay for sure magiging magandang tandem ang kalalabasan nito. Biruin mo naman dalawang super import ng PBA magtatambal sa iisang team. Laking impact ang dala ni JB at RHJ sa Meralco pag nagkataon. Siguradong aabangan ng mga fans ang Meralco Bolts sa East Asia Super League. Sakto rin dahil wala pang JB at RHJ pag nagbukas na ang 50th season ng PBA sa October 5 dahil magsisimula sa All Filipino Cup ang PBA.